Sa mabuting balita ngayon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. Bago pa man ang himala ng tinapay ay may nauna ng himala sa puso ni Jesus, ang habag. Hindi niya tiningnan ang karamihan bilang abala o problema, kundi bilang mga taong uhaw sa katotohanan, sa buhay at sa pag-ibig. Tinuruan muna sila ni Jesus ng maraming bagay. Ipinapakita nito na ang tao ay hindi lamang nagugutom sa pisikal na pagkain ng katawan, kundi higit sa lahat sa salita ng Diyos. Ngunit hindi rin niya binaliwala ang pisikal na gutom ng katawan. Nang magtakip silim na, nakita niya ang kanilang pangangailangan. Ang Diyos na nagtuturo ay siya ring Diyos na nagmamalasakit. Kay Jesus, ang pananampalataya at malasakit ay laging magkasama. Nang sabihin ng mga alagad na pauwiin na ang mga tao, sinabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Dito nagsisimula ang hamon ng mabuting balita. Madalas ganito rin tayo. Kapag malaki ang problema, ipinapasa natin ito sa iba. Ngunit sinasabi ni Jesus ngayon na ang kanyang habag ay nais niyang ipagkatiwala sa ating mga kamay. 5 tinapay at 2 isda lamang mayroon sila. Napakaliit para sa napakaraming tao. Ngunit sa kamay ni Jesus, ang kakaunting iniaalay ng may pananampalataya ay nagiging sapat at higit pa. Kinuha niya ang tinapay, tumingala siya sa langit, nagpasalamat at hinati-hati. Ang himala ay hindi nagsisimula sa dami, kundi sa pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Napakahalaga ng detalyeng ito. Lahat ay kumain at nabusog, at may 12 bakol pa na natira. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi maramot. Kapag tayo ay nagbahagi, hindi tayo nauubusan. Sa halip, tayo ay pinupuno pa niya ng biyaya. Ang takot na mawalan ay napapalitan ng karanasang ang Diyos ay laging sapat. Ang mabuting balita ngayon ay paanyaya sa atin na maging tinapay para sa ating kapwa. Sa mundong puno ng gutom, hindi lamang sa pagkain kundi sa pag-unawa, pag-aaruga at pag-asa, tayo ay tinatawag na magbahagi. Kahit pakiramdam natin na kaunti lang ang kaya natin, ang mahalaga ay ialay natin ito kay Jesus at siya na ang bahalang magparami rito. Sa bawat banal na Eucharistia, nauulit ang himalang ito. Muli tayong pinapakain ni Kristo ng kanyang sarili. At pagkatapos, tulad ng mga alagad, ay isinusugo rin tayo upang magbahagi ng habag at pag-ibig sa iba. Ang tinapay na natanggap natin ay nagiging misyon na isinasabuhay. Naway matuto tayo kay Kristo na tumingin ng may habag, magtiwala kahit kaunti lang ang mayroon tayo, at magbahagi ng bukal sa puso, sapagkat sa Diyos na mahabagin ang kaunting iniaalay ng may pananampalataya ay nagiging pagpapala para sa marami.